synonymous na salita po sa faithfulness ay yung salitang loyalty. At habang binabasa ko po ang passage po natin ngayong hapon, Revelations 2:8-11, napunta po ako doon sa pamagat na the cost of faithfulness. Ano ba ang halaga? What would it cost us to be faithful to the Lord? Kaya inaanyayahan ko po muli ang bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo? At basahin muli natin yung talata ng Revelation chapter 2 verse 8-11. Hayaan nyo na lamang po na ako ang magbasa para po sa bawat isa sa atin. Revelations 2, starting verse 8, the word of the Lord says, "And unto the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death." Panginoon, magpapala ng pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Sa pagkakataon po na ito na kami po ay makakapakinig ng iyong salita. Ang dalangin ko, Banal na Espiritu, siya pumuspo sa bawat isa, lalo sa iyong tagapagsalita. Na tanging ang mga katotohanan ng iyong salita lamang ang maipahayag sa oras po na ito. At yung mga aral po na ito ay maging tanda po sa aming mga puso't isipan, may isang buhay po namin habang kami nandito sa lupang ibabaw. Nawa Panginoon, ang lahat po na ito makapagbigay luwalhati lamang sa pangalan ninyo. Ito po aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po kayong the cost of faithfulness. Ang inanda ko pong mensahe ngayon is more on history para po maunawaan natin bakit nga ba nasabi ng Revelation chapter 2 verse 10, "Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life." Sana po hindi nyo ako tulugan sa kabila po ng mga bagay na halungkatin po natin para maunawaan natin ano ba ang pinagdaraanan ng simbahan na ito. Sinulat po ni Apostle John ang Revelations. Makikita po natin sa chapter 1 verse 10 ang kanyang pagpapakilala bilang nagsulat po ng libro na ito. At ang pagpapakilala niya that he is the brother or a brother, a fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus. Si Apostle John, nung sinulat niya po ang Book of Revelation, according to history and the Bible, siya po ay nasa isang isla, at yung isla po na ito tinawag na Patmos. At siya po ay nandoon sa islang iyon. Itong isla po na ito ay yari sa bato. Malalaking bato na kung saan, kung sa panahon natin ngayon, yung dating governor na Espino, meron siyang crusher ng bato. Sabi nila dyan banda sa hacienda or dyan sa mga portik. Pero nung panahon na sinulat po ito ni Apostle John, siya po ay isang bilanggo, nakakulong dito sa isla na ito, Isle of Patmos, at sila po yung crusher ng bato. Wala silang pagkakataon para makatakas, kundi siya po ay nakakulong and they work hard labor, manual labor. Dito po sa islang ito. Pero makikita po natin, ang tanong marahil, bakit siya nandoon sa islang iyon? Bakit siya nakulong? And for two reasons, he was imprisoned because of the Word of God and his testimony of Jesus Christ. Siya po ay nakulong dahil sa kanyang patotoo sa buhay ng Panginoong Hesukristo at sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Kaya masasabi po natin na maging ang tagapagsulat po ng libro ng Revelation na si Apostle John ay bunga ng persecution na tinatawag po natin. At yung persecution po na yun ay dulot ng kanyang pagiging tapat
pagiging masigasig sa pagpapalaganap pangangaral ng salita ng Panginoon kung saan man siya magpunta. At makikita po natin, kung titignan niyo po yung Revelation chapter 2, ito po ay series ng mga sulat. Actually, chapter 2 and chapter 3, 7 sulat para po sa 7 iglesia. 7 simbahan. Makikita po natin sa chapter 1 and verse 11, yung mga simbahan po na kanyang sinulatan. Yun po ay yung Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Yan po yung 7 simbahan na kung saan sinulatan niya. At out of these 7 churches, dalawa lamang po yung simbahan na hindi nakatanggap ng paghahatol mula sa Diyos. Isa po doon, itong church sa Smyrna, at yung pangalawa, yung church sa Philadelphia. Yung 5 na simbahan ay mayroong paghahatol. Bakit? Amidst the persecution, hindi po sila naging tapat or bumigay sila sa pressure ng mundo. Nag-give in sila na sa dami ng persecution, sa dami ng pag-uusig sa kanilang mga simbahan, mga buhay, nagbigay sila ng puwang na makapasok ang kamunduhan sa kanilang mga iglesia. At kung babalik po tayo sa verse 1 to verse 7 ng Revelation chapter 2, verse 1 to 7, una po dyan na binanggit ay yung simbahan ng Ephesus. And yung condemnation sa kanila, yung rebuke sa kanila, you have left your first love. Tinalikuran nila ang Diyos na una dapat nilang iniibig sa kanilang buhay. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, maraming tao, maraming Kristiyano, maraming simbahan ang bumibigay sa pag-uusig ng kamunduhan. Mas pinipili nila na maging komportable na lang ang buhay kaysa tanggapin lahat ng pag-uusig, ma-persecute para sa pangalan ng Panginoon. Mas gugustuhin na lang nila na mahalin kami ng mundo kaysa maging tapat sa Panginoon. Right. Pero sana po ngayong hapon, bawat isa po sa atin, mga iglesia na nandito, uuwi po tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga simbahan. Dadating ang panahon, lilipas ang maraming taon. Kung marahil susulat man ulit ang Panginoon, sana lahat po tayo may commendation at hindi condemnation. Dahil sa ating katapatan sa Panginoon. So ito po si Apostle John sa Isle of Patmos. Matapos niya po nakita lahat ng vision na naisulat niya po sa buong book ng Revelation, sinasabi ng mga Bible commentators, meron siyang bisita na 7 tao. Itong 7 tao na ito, mga representative ng simbahan na ito, matapos isulat ni Apostle John yung kanyang Revelation, gumawa pa siya ng 6 na sulat or 6 na copies. Binigay niya isa-isa doon sa mga representative, kasama yung special letter for that church. At kanyang pinauwi para dalihin doon sa kanilang mga simbahan. Bakit Smyrna ang pangalawa? Kung titignan niyo po ang mapa ngayon, or actually yung mapa nung unang panahon, nung Bible times, meron pong tinatawag na postal route. At Smyrna po ang pangalawa doon sa dadaanan na cities. Magmula sa Isle of Patmos, tatawid sa dagat ng Mediterranean. Unang dadapungan nila ay Ephesus. Susunod yung Smyrna at yung mga ibang churches. At out of these 7 churches, sinasabi na isa ang Smyrna, or Smyrna is one of the most persecuted church. And their faithfulness, katulad ng sinasabi sa Revelation 2:10 na paalala sa kanilang, "Be thou faithful," ay product ng kanilang mga persecution na pinagdadaanan ng panahon po na ito. Maraming pag-uusig dahil yung lugar po nila ay lugar ng mga tao na pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sinasamba kung sino mang leader nila, ginagawa nilang Diyos. Para sa gayon sila ay hindi mauusig ng mga tao. Pero kung titignan po natin, bakit kaya yung Smyrna at saka yung Philadelphia pina-persecute maliban doon sa 5? Dahil marahil siguro nung tinignan ng mga unbelievers
ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung 7 simbahan na ito, sabi nila hindi threat yung 5 simbahan kasi hindi sila tapat sa Panginoon. Pero itong dalawang ito, Smyrna at Philadelphia, threat ito sa atin. Kasi hindi natin alam, baka mamaya makahatak na sila ng maraming tao na susunod kay Jesus Christ. But nonetheless, yung Church of Smyrna at Philadelphia nagpatuloy, naging tapat sa Panginoon. At kung babalik lang po tayo sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 16, sinabi niya, "Upon this rock, I will build my church." At sinabi rin po niya, "The gates of hell would not prevail against it." Nung itinalaga ng Diyos ang simbahan, ang iglesia, sinabi niya po na ang gates ng hell, ang kapangyarihan ng impyerno, hindi niya masasapawan ang iglesia ng Panginoon. Ang gusto niya po ditong sabihin, si Satanas, gagawin niyang lahat ng kanyang makakaya para tigilin o patigilin ang paglaganap at paglago ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. But amidst all of these troubles, this tribulation, yung church ng Smyrna, they stand strong. They stood strong. Naging matibay sila. At sana maging reality po ito sa atin na ang persecution kapag dumadating sa buhay natin, lalo po ikaw ay Kristiyano, hindi po yan dapat nakakasira ng ating pananampalataya sa Diyos. Right. Dapat yan po ang mas magpapatibay Amen. sa pananampalataya natin sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano, they choose to be Christians when it is only convenient. Right. Magiging Kristiyano ako kasi may libreng pakain. Preach. Magiging Kristiyano ako kasi may matatanggap kaming bigas. Preach. Magiging Kristiyano ako kasi meron akong nakukuhang benepisyo eh. May magpapakain sa anak ko kapag Sabado-Linggo, wala sila sa bahay. Bawas gastos. Pero kapag nawala na lahat yon, alis ka na dyan sa church. Wala tayong mapapakinabangan eh. Pero yung church sa Smyrna, nakikita po natin, they faced persecution even to the point of death. Kahit na sila'y mamatay, kita niyo naman yung sinabi ni Apostle John, walang condemnation, only praise. Dahil sa kanilang katapatan sa Panginoong Hesukristo. Hindi naman po nagkulang ang Panginoong Jesus sa pagpapaalala. Sinabi niya doon sa upper room, John 16:33, "In the world you will have tribulation." Sabi niya sa mga disipulo. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:12, "All who live godly in this present age will suffer persecution." Si Apostle Peter naman, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, sinabi niya, "You're going to suffer, you're going to suffer, you're going to suffer." Pagdating sa chapter 5, verse 10, sabi ni Apostle Peter, "After you have suffered a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you." Yung mga persecution na yan, yung pag-uusig na yan, it will only last for a little while. So sabihin ng iba, hanggang kailan yung little while? Well, makikita po natin sa example ng mga Kristiyano sa Biblia na nagpatuloy, naging tapat sa Panginoon to the point of death. Pero matapos naman na sila binawian ng buhay dito sa mundo, wala nang persecution. Dahil nasa piling na sila ng Panginoon. So persecution doesn't destroy the church, it makes it strong. Amen. At itong simbahan po sa Smyrna, it was a church that has been purified by suffering. Sin has been purged out of this church because of the persecution. At makikita natin na itong simbahan na ito, kahit na ganun yung kanilang pinagdaanan, hindi sila tumigil na naging tapat sa Panginoon. Historically, ang nagpasimuno po ng persecution sa church nung panahon po na ito ay si Caesar.
yung emperor ng Roman Empire. To be exact, ito po ay si Caesar Domitian. Isa po siyang murderous na dictator. Isa po siya doon sa mga nagpapalaganap na hanapin ang mga Kristiyano, patayin sila. Siya po ay nagpasimuno doon sa unang siglo na naitalaga po ang mga iglesia sa iba't ibang lugar na hanapin ang mga Kristiyanong ito, patayin, iba't ibang klaseng uri ng pagpapatay. Yung iba, tinatapon sa den ng lions. Yung iba, niluluto ng buhay sa malaking kalan. May mga iba, kinukrucify din. May mga iba, sinusunog ng buhay. Pero makikita natin, kahit na ganon ka-terrorized, yung mga Kristiyano nung unang panahon, yung simbahan po ng Smyrna, nagpatuloy. Amen. Hindi sila nagpausig, hindi sila nagpatalo sa takot. Dahil alam nila that the Lord will come again, will be their Savior. At yung Panginoon, yung siyang magpapakita na ang kanilang pinananampalatayaan ay totoo. Ngayon, tingnan po natin, babalik tayo sa verse 8. Sinabi niya dyan, unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Isa po sa marahil comforting na sulat or opening sa mga sulat ay sa kalagitnaan ng kanilang mga pagsubok, ng kanilang mga pag-uusig na natatanggap, ay sinabi niya dito ng Panginoong Hesus, ang sumusulat sa inyo is the first and the last, the Alpha and the Omega, who was dead and is alive. Pagpapatunay na ako na sinasamba niyo, sabi ng Panginoong Hesus, naiintindihan ko kayo dahil ako rin na-persecute nung nandyan ako. Even to the point of death. But know this, hindi ako nanatiling patay. I have risen from the dead. Ako ay muling nabuhay, kaya huwag kayong mabahala. Mamatay man kayo sa inyong katapatan sa aking balang araw, bubuhayin ko din kayo. Amen. At makakasama niyo ako. Kung makikita po natin yung comforting statement ng Panginoong Hesus sa kanila. Hindi na nga sila nakatanggap ng condemnation sa Panginoon. Nandoon pa yung comfort ng Panginoon na nauunawaan ko ang inyong mga pagsubok, nauunawaan ko ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay. Kaya kapatid, kung nandito ka ngayon, dumadaan ka sa mga pagsubok sa buhay, sabi ng Panginoong Hesus, naiintindihan ka niya, maging tapat ka lang. Magpatuloy ka lang. Be thou faithful even unto death. Titignan po natin muli. Ito pong simbahan ng Smyrna. Hindi natin alam paano nagkaroon ng simbahan sa Smyrna. Wala pong ibang mention sa lugar na ito, maliban po sa passage na ito. Hindi rin nabanggit sa Book of Acts kung paano naumpisa ng simbahan sa Smyrna. Pero ayon sa mga Bible scholars, marahil ito ay nag-umpisa nung si Apostle Paul nasa Ephesus for 3 years. And of that 3 years, 2 years, sabi niya, nakikipag-reason out siya sa mga synagogues, nagtuturo ng salita ng Diyos. At marahil yung ilang mga tao doon, taga Smyrna. Yung Smyrna po, ang layo niya sa Ephesus, 60 kilometers. Sabi niya, parang bugal yun to, I think, Burgos. Ang layo niya. Pero because of the Apostle Paul's zeal para ipangaral yung salita ng Diyos, nagkaroon ng simbahan sa Smyrna. Kasi Apostle John po ang ginamit ng Panginoon para gamitin upang matulungan lumago ang mga simbahan na ito sa Asia Minor na tinatawag yung 7 simbahan na ito. And mind you, this day, itong Asia Minor, kilala na po natin siya as modern Turkey. Turkey. Sinasabi nilang Eurasian na country, half Europe, half Asia. Pero kung alam niyo lang po, ayon sa mga nag-aaral ng geographical or na lugar ng Asia Minor at that time, life was very dangerous for them. Dahil yung kanilang
pamumuhay, yung mga unbelievers, ang kanilang pinoproclaim, Caesar is Lord. Caesar is Lord. Yung emperor ang Diyos, ang Panginoon namin. Pero yung mga Kristiyano sa Smyrna, ayaw nilang sabihin yon, because only Jesus is Lord to them. At dahil sa hindi nila pag-proclaim na Caesar is Lord, at ang kanilang patotoo ay si Jesus lang ang kanilang Panginoon, mass executions of Christians occurred throughout the area. Marami pong martyr ang mga nangyari o namatay nung panahon po na ito dahil sa kanilang pananampalataya, kanilang katapatan sa Panginoong Jesus. Declaring Jesus is Lord means death sentence to their own life. At kung aralin po natin sa Greek language, yung salita pong Smyrna, Smurne, yung proper name, pero yung pinaka-noun po niya is Smurna, ibig sabihin po niya sa English word is myrrh. Kung saan ito po yung ointment na nakukuha sa isang matinik na puno at gumagawa sila nitong or nag-harvest sila nitong ointment na ito sa punong ito para ito yung mga ilalagay nila sa mga bangkay. Dahil noong unang panahon, hindi po sila nag-iimbalsamo ng mga patay. Ang ginagawa lang nila, binabalot nila ng mga cloth. And then, papabanguhan nila ng tinatawag na myrrh para matakpan yung amoy na mabaho galing sa decaying ng katawan nung namatay. Kaya kung titignan natin, because of the persecutions na tinatanggap ng simbahan sa Smyrna, tinawag silang myrrh. Kasi para daw ma-harvest yung myrrh, yung ointment na napoproduce ng puno na ito, they need to be crushed. Pipigain. Kukunin yung katas. At yung church ng Smyrna, dahil sa persecution, para silang pinipiga. Para silang kinakatas ng buhay. And because of their faithfulness, it was a sweet-smelling aroma to the Lord. Amen. Dahil sa kanilang katapatan sa Panginoong Jesus. So the church called myrrh, the church that needs, in a sense, anointing because of persecution unto death, perfectly shows the suffering of this church. Kung gaano karami yung kanilang pagsubok na pinagdaraanan. May kita din natin dyan, sinabi niya sa verse 9, maganda yung sinabi ng Panginoon I know thy works. Yung salitang I know. Hindi lang po ito yung narinig lang, kundi ito po yung I know na personally alam ko kung ano yung inyong ginagawa. Personally, alam ko yung inyong katapatan. Tapos sinabi niya personally, I know your tribulation. So Greek word thlipsis, yung pressuring problems na hinaharap ninyo. Tapos sinabi niya dyan, I know your poverty. Bakit niya sinabing poverty? Because of their faithfulness to the Lord Jesus Christ, they didn't have human resources. Dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Jesus, pinuputulan sila ng mga resources ng mga tao. Mga tao na hindi nananampalataya sa Diyos. Pinapahirapan sila. But amidst this, unlike the church sa Ephesus, na inabandona nila yung kanilang first love para marahil magkaroon sila ng resources, yung church sa Smyrna chose to stay with their Lord. At marahil napigilan nga yung resources, marahil kulang na sila, hindi sila nagkakaroon ng trabaho dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nabibigyan ng opportunity, marahil kung may ayuda sila yung huli, nabibigyan or sasadyain na hindi bigyan, dahil sa kanilang katapatan sa Panginoong Jesus. But the more they loved the Lord, the more evident it became na nakikita ng mga tao, problema itong mga taong ito sa lipunan, mga salot. Pero kahit na ganoon, makita po natin na yung mga mananampalataya ng Smyrna, they were Christ-loving. They were crushed, they were powerless, they were persecuted, but they were comforted in the presence of their Savior.
Sinasabi ng history na ang Smyrna is the most beautiful city sa Asia Minor noong unang panahon. Even beautiful than Ephesus, na isang harbor city. Kahit po sa panahon natin ngayon, kapag yung lugar mo ay tinatawag na harbor city, malakas ang kita kasi dyan dumadaong yung mga barko. Ephesus, meron sila noon. Smyrna, meron din. Subalit tinawag ang Smyrna the most beautiful city in Asia Minor, the crown of Asia Minor. At itong lugar po na ito, sa panahon natin ngayon, still exists. Unlike Ephesus, pag pumunta ka daw sa Ephesus ngayon, wala kang makikitang city, wala kang makikitang buhay, ang makikita mo lang ruins, mga rubbles, mga tira ng mga buildings noong unang panahon. Pero kung pupunta ka sa lugar ng Smyrna ngayon, it is still thriving. Ang pangalan na niya ngayon, Izmir, sa Turkey. And according sa isang survey, there are still Christians up to this day sa lugar ng Smyrna because of their faithfulness to the Lord. Imagine. Almost 2,000 years na ang nakalipas. Napalitan na nga yung pangalan halos eh. Namatay na yung mga inuusig na Kristiyano unang panahon, pero hanggang ngayon, sabi may mga Kristiyano pa din. Bakit yun nangyari? Paano yun nangyari? Dahil sa katapatan ng mga tao nung panahon na ito, sa kanilang tagapagligtas na si Jesucristo. Sinasabi, probably there are about 250 churches ngayon doon sa lugar ng Turkey. Marahil yung iba doon ay iba-ibang religion. Sabi nga nila, kapag tinawag na Christian, basta hindi ka Muslim, Kristiyano ka. Kaya 250 churches. Pero meron pa rin yung tunay na mananampalataya ng Panginoon up to this day. Christians are still severely persecuted. At yung persecution na ito, minsan umaabot pa rin hanggang sa kamatayan ng kanilang mga buhay. Para mas maintindihan pa natin, gaano ba talaga kagrabe yung persecution na tinanggap ng Smyrna na simbahan. Sabi, every year, nung panahon na iyon, meron silang araw na kung saan may tinayo silang altar, tinawag itong Caesar's altar. At lahat ng tao sa lugar ng Smyrna pupunta doon sa altar na iyon, mag-iilaw sila ng insenso to give reverence to Caesar. And syempre, alam natin, mga Kristiyano, hindi nila gagawin yon. Dahil para sa kanila, Jesus is Lord. Paano malalaman ng mga leaders sa Smyrna kung sino yung mga sumamba or nag-worship kay Caesar? Meron silang binibigay na certificate kung ikaw ay nag-ilaw ng insenso. So kapag wala ka ng certificate na yon, ibig sabihin, Kristiyano ka. At hindi mo kinikilala si Caesar bilang iyong Diyos. Therefore, it risks the discovery of the Christians and their death. Sabi, matapos na si John ay namatay, merong nagpastor dito sa simbahan ng Smyrna. Pinatay siya na sinunog ng buhay dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sinunog siya ng buhay when he was 86 years old. At sinabi, marahil siya yung pang-12 sa mga naging martyr ng Panginoong Jesucristo at that time. Dahil doon sa mga tao nag-uusig, ayaw sa Panginoon, ayaw sa mga Kristiyano, ayaw sa turo ng salita ng Diyos. Kaya makikita po natin yung persecution na hinarap ng mga Kristiyano dito sa Smyrna. At higit doon, meron pang mga Hudyo na nagsasabing, kilala namin ang tunay na Diyos. Pero sila mismo yung nagiging whistleblower ng mga leaders sa lugar na iyon. Alam namin nasaan yung hidden church, yung underground church ng mga Kristiyano. Puntahan nyo dito sa lugar na ito. Yung mga nagsasabi na naniniwala kami sa Diyos at magpapadala siya ng Messiah, ng Savior, pero nireject nila ang Panginoong Jesus. Isa sila sa mga ginagamit ni Satanas, yun yung sinasabi niya dito na sa verse 9, I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Sinasabi nila, kilala nila ang Diyos.
pero hindi nila kilala si Jesucristo bilang tagapagligtas. Kaya ang tawag sa kanila ni Jesus Christ dito, they are the synagogue of Satan, mga kampon ni Satanas. Patong panahon po na ito, nung sinabi ni Apostle John dyan na I know your poverty, ang tinutukoy niya hindi yung middle class, hindi yung lower middle class. Subalit yung pinaka sitwasyon ng mga Kristiyano sa Smyrna, they were the lowest of the low. To the point na pulubing-pulubi na sila dahil sa pag-uusig na kanilang tinanggap sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. And para maunawaan natin ng higit or lubusan yung persecution, isang account nakasulat para makita natin kung gaano kagrabe ang pag-uusig. Yung galit ng mga tao sa Kristiyano sa Smyrna. Kilala niyo po ba si Polycarp? Polycarp knew John. Polycarp worked with the Apostle John in the churches of Asia Minor. Polycarp was the pastor of the church in Smyrna. Sabi ng mga historians, si Polycarp ay namatay o pinatay. He was murdered in 155 AD at the age of about 86. At sabi sa sulat ng records patungkol sa kanya, yung mga Hudyo na nagsasabing naniniwala sa Diyos pero hindi naniniwala kay Jesucristo, hinanap nila kung nasaan si Polycarp. Sabi nila, away with the atheists, huwag na natin pakialaman yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos o kanino man Diyos. Ang bigyan natin ng pag-uusig si Polycarp. Nalaman nila kung nasaan siya dahil sa isang slave girl na pinopersecute at bumigay sa pressure na tinuro na niya nasaan si Polycarp. At ito po yung kanilang ginawa sa kanya. Kilala nung leaders ng mga sundalo kung sino si Polycarp. Ayaw niya rin mismo na mamatay si Polycarp dahil sa kanyang dedication sa Panginoong Jesus. So nung siya'y huhulihin, kinausap siya nung kapitan ng mga sundalo na ito, ano bang mawawala kung sasabihin mong Caesar is Lord? Mag-offer ka ng sacrifice doon sa altar ni Caesar. Ano bang mawawala sa iyo? Pero sabi ni Polycarp, for me, only Jesus Christ is Lord. Pumasok siya doon sa arena, parang maliit na coliseum, umarap doon sa proconsul, sa mga leaders. Sinabi sa kanya, curse the name of the Lord Jesus Christ and sacrifice to Caesar or you will face death. Ano sabi ni Polycarp? Pinakakilalang statement niya. 86 years have I served him, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king who saved me? Tinakot siya ng mga proconsul, ng mga leaders, susunugin ka namin ng buhay kapag hindi ka sasamba kay Caesar. Sabi ni Polycarp sa kanila, tinatakot niyo ako sa apoy na madaling mamamatay, pero hindi kayo natatakot sa apoy na susunugin ang buhay ninyo balang araw. Hinamon niya pa sila, anong hinihintay ninyo? Gawin niyo na kung anong sinasabi ninyo. Sa galit ng mga tao, dali-dali sila naghakot ng mga kahoy para siya isunugin. Nung tinatali na siya doon sa isang troso, sabi sa kanya, huwag niyo na ako itali, hindi ako aalis. So tinali siya pero maluwang kung saan kaya niyang tumakas. Habang siya'y nasusunog, sabi nakita ng mga tao how tranquil he was. Sabi niya, nandoon yung kanyang kapayapaan na kahit ako'y na sinusunog ng buhay, I know that my Lord will save me. Amen. Sabi pa ng isang account, meron nakakita sa kanya na hindi niya matanggap gaano kapayapa si Polycarp na sinusunog ng buhay. Kaya ang ginawa niya, kumuha ng kutsilyo, sinaksak na lang si Polycarp para matapos na yung kanyang paghihirap.
So makita po natin, gaano kagrabe yung pinagdaanan ng simbahan ng Smyrna just because of their faithfulness to the Lord. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, anong persecutions yung tinanggap mo ngayon? Na dali-dali mong kayang bitawan ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi ka lang napagbigyan sa bagong cellphone na gusto mo, tatalikuran mo na ang Panginoong Jesus. Hindi ka lang nabigyan ng promotion sa trabaho, ayoko na sa Diyos. Hindi ka lang sinagot ng nililigawan mo, masama ang Diyos. Itong mga taong to, hanggang kamatayan, binigay nila sa Panginoon. Pero sabi nila, hindi ko tatalikuran ang Panginoon. I will be faithful unto death. Amen. Kaya sabi ni Apostle John sa verse 10, fear none of these. Huwag kang matakot sa mga bagay na iyan. Na ikaw ay mahuhusing, ikaw ay dadaan sa maraming pagsubok sa buhay. Sabi niya pa dito, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Yung sinasabi po ng Bible scholars, itong 10 days na ito ay hindi po 10 days na ikukulong sila. Sabi nila ay marahil 10 days consecutively, hahanapin lahat ng mga Kristiyano sa Smyrna para sila ikulong, para ipakain sa leon, sunugin ang buhay, ipako sa krus, lutuin ang buhay. But according to history, ito sinasabi ng verse 10, it went on for 50 or 60 more years na hinahanap yung mga Kristiyanong ito para talagang maubos sila. But to this day, kaya nang sabi ni Jesucristo sa Matthew 16, the gates of hell would not prevail, shall not prevail against this church. Kaya paalala dito ni Apostle John, ang sinabi ng Panginoong Jesus, be thou faithful unto death. Ang pagiging Kristiyano po hindi kontrata. Ang pagiging Kristiyano hindi endo. Kala nila ang pagiging Kristiyano, okay, sapat na yung 3 years. Tapos after nun, hanap na lang ulit ako ng ibang religion. Ang pagiging Kristiyano ko ganito, sasama ako sa choir for 3 months. Pag hindi ako pinagbigyan na mag-solo, ayoko na. Eh baka naman pag nag-solo ka, mas lalong umalis yung mga Kristiyano. Pero sinabi dito ni Apostle John, be faithful unto death. Ano daw yung kapalit when you are faithful to God? I will give thee a crown of life. What is this crown? This is the crown of eternal life. Pag naging tapat ka hanggang dulo ng iyong buhay, mamatay ka man sa mundong ito. But because you have professed your faith in the Lord Jesus Christ, you will have eternal life. Kaya niya sinabi dun sa verse 11 he that overcometh shall not be hurt of the second death. Mamatay ka man sa first death, physical death. Pero dahil may Kristo ka sa Panginoon, sa puso mo, naging tapat ka hanggang doon sa first death, physical death, you will not experience spiritual death sa impyerno. Kung ikaw ay magiging tapat sa Panginoong Jesus. Amen. So let me ask you again. Ngayon nakita na natin yung cost, yung kapalit ng pagiging matapat natin sa Panginoong Jesus. Will you still be faithful? Susundin mo ba yung sinabi ng Revelations 2:10? Be thou faithful unto death? Mawawalan ka ng kaibigan? Oo. Bakit? Kasi yung mga kaibigan mo ayaw nila nung standards ng Panginoon. Kasi hindi ka na makakasama sa inuman kapag sinunod mo si Jesus Christ. Hindi ka na makakapagsugal kapag tinanggap mo si Jesus Christ. Diba? Kailangan nasa simbahan ka na, faithful ka na sa Panginoon. Ay, ayoko! Kasi ako yung number 1 sa Tagay eh.
Ako yung nagpapaikot ng baso. Ako yung bangka lagi. Proud na proud pa. Kaya ayaw nilang sundin ang Panginoong Hesus kasi yung mga bagay na yun daw mawawala sa buhay nila. Kaya sabi nila, ang buhay ng Kristiyano, boring! Pero di nila alam, boring man sa panahon na ito. Pero sa kabilang buhay, nandoon ang kaligayahan. Nandoon yung kapalit ng boring life na tinatawag nila sa lupang ito dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. Isusugal mo ba yun? Ipapalit mo ba yun? Para sa panandaliang pleasure sa mundong ito? Na kung ikaw ay mamatay, marahil siguro para sa'yo may thrill ang pumunta sa impyerno. Huwag mo na akong idamay. Dahil para sa akin, katulad ni Polycarp, I will be faithful to the Lord unto death. At malaya kong tatanggapin yung crown of life so that I will not face the second death. Handa ka ba na maging tapat sa Panginoon? Handa ka ba na maging o ma-persecute para sa iyong katapatan sa Panginoon? Dalangin ko ngayong hapon, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa ating mga iglesia, ang maging anthem natin, I will be faithful to the Lord. Why? Kasi kahit nung hindi ako naging tapat sa Kanya, ang Panginoon, laging naging tapat sa akin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat sa simbahan ng Smyrna na naging example, nagpapakita, Panginoon, sa amin na kahit na maraming pag-uusig sa kanilang mga buhay, sila pa rin ay naging tapat sa iyo, even to the point of death. Dahil sino nga ba ang makakapantay sa kapalit na iyong ibibigay sa aming katapatan sa iyo? Wala na. Kaya dalangin ko, Panginoon, kumilos ka po sa buhay namin. Help us to be faithful to you. In Jesus' name. Patuloy ang inyong pananalangin. Let's go ahead together. Kinausap ba kayo ng Panginoon ngayong hapon? Kasama ba kayo ng mga mananampalataya sa Smyrna? That you will be faithful unto death? Walang saysay ang anniversary celebration na ito na wala tayong ginagawang paghahandog ng ating buhay. Alam ko iba-iba ang mga pag-uusig na ating pinagdadaan.